So yung mga banateros, mga kabiyaya, welcome back to my YouTube channel, Jay Guevara TV nga po pala, isa sa mga banateros, brothers. At syempre, bago natin to simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So, traiduran sa palasyo nangangamoy na. At ito, House of Representative, mayroon daw malaking sunog. I-explain ko sa inyo kung ano yung malaking sunog. Ang ibig sabihin nun ay parang, ayun na nga, yun, nagkakagulo-gulo na nga sila. So nga, no, pag-usapan nga natin itong malupit na mangyayaring traiduran dito sa kampo nila Lisa, nila Sandro, nila Marcos Jr. At sino nga ba itong magtatraidor sa kanila? Ito mamaya i-reveal natin kanina. Sa totoosin nga lang, may balita nga lang kanina na parang iba na yung tabas ng dila ng isa sa mga garapata ni Marcos Jr. At parang, alam mo yun, parang bumabaliktad na. Parang may pagbaliktad na nangyayari. So mamaya ay re-reveal natin. So ngayon, marami tayong pag-uusapan at pasensya. So una natin pag-uusapan ay ito pong 841 million pesos na sabi na pinagmamalaki ho ngayon ng mga tulongges. Dahil ito po daw ay nabawi. No? Galing daw po ito sa ninakaw, sa flood control scam. 841 million. Ang galing ng sistema natin, no? Nanakawan tayo ng trillion, billion, tapos babalikan lang tayo ng daang milyon. Ang galing no? Ang pinakatanong pa dito, mga banateros, ay ito ba ay talagang mapupunta ulit sa kaban ng bayan, sa pundo ng taong bayan? Yan ang malupit diyan, no? At ito ay pinagmamalaki ng mga tulongges ng mga vlogger dahil kauna-unahan na naman daw sa kasaysayan nitong si Pangulong Bongbong Marcos na nakapagbalik ng mga ninakaw na pira. Tangina na proud kayo nun, trillion yung ninakaw sa atin. Tapos ang ibinalik is daan lang. Para kang nanakawan ng 1,000, ibinalik sa'yo 50 pesos. Wala pa nga 20 pesos pa. Yan ang alupit yung mga hinayupak naman. Ewan ko ba ganyan talaga siguro, no? Pagbayad ka talaga Pagbayad ka, ganun talaga siguro yung sistema, no? Talagang, alam mo yun, yung tipong proud ka na sa wala namang katuturan. Pero sige, para matuwa kayo, di thank you kasi nabalik yung pera na yan. Thank you very much kasi naibabalik, ha? O yan, nagpasalamat na kami sa inyo. Baka mamaya, sumbatan nyo pa kami. Ang galing, no? Biruin mo, nagkaroon ng nakawan sa Administrasyong Marcos. Tapos, naibalik, na alam naman natin na kaya talamak ang nakawan dahil sa pangunguna ni Marcos Jr., Martin Romualdez, Sandro Marcos at Lisa Araneta Marcos. Tapos ibinalik yung pera, ipinagmamalaki nila ngayon ay naibalik yung pera, pero wag ka, ang hawak pa rin ng pera na yan ay yung nagnakaw, yung pinagmumulan ng nakawan ngayon, yung mastermind ng nakawan ngayon. Ganun kalupit. Tangina, minapanood pa nga akong vlogger, sabi niya, yung digong nyo, puro lang pagpatay ng tao ang inaatupag, yung presidente namin, nakakapagsoli ng pera ng taong bayan. Sabi ko, lakas ng tama talaga. Iba talaga tama ng mga loyalistang tanga. Ang tindi rin talaga, no? Hindi, alam niyo, sa totoo sila habang pinapanood ko. May mga bagong recruit nga sila ngayon, May mga bagong recruit sila. Siguro napanood niyo na yung mukhang alien, no? Yung mukhang alien na lalaki na ang kati talaga ng mata ko. Yung mukhang alien na lalaki na mura ng mura kila Pulong Duterte, kila Baste, sa lahat ng mga Duterte, pati nga sila Ligarda, sila Leandro, lahat ng mga hindi kontrolado ni Marcos Jr. ng mga politiko ay pinagmumura ng vlogger na yan. Pero hindi ko na i-mention, no? So may pumalit na kay Baklang Kalbo sa pagmumura. Meron pa isa yung matanda na payat na bungal na nag-post ng picture ko na nilight-light yung bahay ko dahil dahil patong-pato lang na puro daw tagpi-tagpingero yung dingding namin. So ayun yung mga bagong recruit at meron pa nga yung mga matatanda. Sa totoo, sinuso ang rekrutan dyan sa mga loyalistang vlogger. Pero hayaan na natin at i-request na lang natin na isa rin. Sa totoo lang dapat din talaga panagutin yung mga vlogger na ni BBM dahil biruin mo yung sinasahod nila, di ba? Galing sa pondo ng taong bayan yan. So talagang dapat ay kung sino yung mga nakinabang sa pera ng taong bayan ay dapat ay managot din. At speaking of vlogger ni BBM, ay ito nga mga banateros ay pag-usapan ho natin. Etong kamakailan lang ay nategi na vlogger ni BBM. Walang iba kundi si Mema lang. Ito po ay namatay. Tapos itong mga vlogger na to ni BBM ay nagtulong-tulong na mag-fake news na sabihin na Iglesia ni Cristo at ang kampo daw ni Vice President Sara Duterte ang nagpategi dito sa vlogger na to. So ngayon, nilaglag sila ng PNP.
Taka-taka kasi, nagsasalita agad kahit wala pa eh. So nilaglag sila ho ng PNP at ang sabi ng PNP, ang dahilan po daw ng pagkategi nitong vlogger na naging corn beef kasi sabog yung sabog yung ulo eh. Naging corn beef eh. So ang sabi ay dahil daw po daw ito sa utang na nagkakahalaga ng 8 million na hindi siguro hindi nabayaran or hindi ko lang alam kung saan galing itong utang na bakit nagkautang itong taong ito. Pero may mga napapanood ako ng mga video niya na nagpe-flex siya ng mga ng bundle na pera, 'di ba? So siguro naman napanood niyo naman na 'yun, no. So hindi na rin katakataka na may utang din talaga siya ng 8 million. Yung mga against kay BP Sara, ang hilig niyo mangutang, kagaya ni Luistro, 8 million din yung utang noon na. Bakit lang? Baka magkaroon baka biglang magdemanda si Luistro na threat na naman dahil may namatay dahil sa utang na 8 million, ha. So abangan natin yan mga banateros kasi baka mamaya ngetong si Luistro sabihin niya, may namatay na vlogger dahil sa utang na 8 million, baka isunod naman ako. So dahil nga dyan, yung ka-fake newsan ng mga BBM vlogger ay natuldukan na. Or parang sinupalpal sila ng PNP. Kasi nga, bungad pa lang nung pagkamatay ng vlogger na yan, sabi nung isang vlogger, siya naman daw ang susunod. Sabi nung isa, siya naman daw. Yung isa naman daw, siya naman daw susunod. Pero lahat daw sila number 1 na target na ng iglesia at ng kampo ni BP Sara. So ngayon, naglabas ang PNP ng balita na itong pagkamatay nga daw ng vlogger na ito ay utang dahil sa utang. O kaya utang na loob nyo, mga hinayupak kayo ng mga loyalistang tanga, tigil-tigilan nyo na yan. Tingnan nyo, pati kayo nila, kayo mismo ang naglalagay sa kapahamakan sa sarili nyo. Pinatunayan nyo lang sa amin na sobrang fake news talaga kayo. Tawang-tawa talaga ako dun sa kanila na alam nyo yung nag-aagawan sila ng trono, kung sino yung number 1, kung sino yung isusunod doon na mamut. Sabi ko, hype naman tong mga tao to. Pati ba naman yung mga ganyang issue, pinapasok nyo pa talaga para lang may maibintang kayo kay Vice President Sara Duterte. At ito, isa sa mga pinakamalupit na balita, mga banateros, itong puwersahan daw na pag-aresto kay Senator Alan Peter Cayetano. Naku po. So talagang uubusin ho nila yung mga senador na kumakampi or sa palagay ni BBM or ni Ngagba ay kumakampi kay Duterte. Yung mga palagay nila ay hadlang sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At ito nga, isusunod naman ho kay Marcoleta, kay Jinggoy. Ito pong si Senator Alan Peter Cayetano. No, grabe talaga. Santindi talaga ng nito, pagkaka-set up, pagkakagawa at pagkakaplano nitong iisa-isahin ng mga senador na kumakampi sa mga Duterte. So kamakailan lang ho ay may mga bali-balita na umuugong na aarestuhin nga daw at ikukulong etong si Senator Alan Peter Cayetano dahil siyempre siguro kilala naman natin at alam naman din natin ang nangyayari na etong si Senator Alan Peter Cayetano ay hindi din talaga nila kaya dahil nasusuplak at nasusupalpal sila sa lahat ng mga katarantaduhan na ibinabato nila kay Senator Alan. Kaya siguro napaisip-isip na naman etong si Ngagba na kasuhan na naman etong gagawan na naman ng kaso etong si Alan Peter Cayetano para may dahilan na naman sila na maikulong, 'di ba? So kagaya lang ho yan ang ginawa nila kay former Senator Bong Revilla na ginawan ng kaso at ayun, hawa ng ni Ama ay nakalaya na ho, nakapagpiyansa etong si former Senator Bong Revilla. So lahat naman lahat ng pwede nilang pwede nilang kasintahin ay puro lang naman yung mga against sa kanila or yung mga politikong hindi nila kayang kontrolin, hindi nila kayang hawakan sa leeg. Ayun yung mga pinupuntiryan nila palagi. Ni isa nga 'di ba? Ni isa sa mga sa majority ngayon, yung tinatawag na Gatchalian block ay ni isa nga walang halos nakukulong din, walang nakakasuhan na sandamakmak din. Yung mga ibinibintang sa kanila katulad na lang kay Lacson, kay Tulfo, kay Soto, 'di ba? Yung kay Lapid nga na natabunan na. So ang dami rin nila kung kaso lang ang pag-uusapan ay sandamakmak na sa mas grabe ang mga kaso nitong mga Gatchalian block kaysa dito sa minority dito sa Cayetano block. At idugtong na nga rin natin dito mga banateros yung sa mag-ina na kaila Senator Loren Legarda at kay Leandro Lebiste na kakasuhan daw ng ombudsman ng plunder case. Naku po, alam naman din natin na itong si Loren Legarda ay maaari ding tumutol or humadlang sa impeachment trial na ipinapataw kay Vice President Sara Duterte. So, pwede na talagang kaya nga sabi ko nga sa inyo, uubusin talaga nila to At alam din natin si Leandro Lebiste ay hawak din ng Cabral Files na at isa din sa lumalaban sa korupsyon. Grabe no, intindi no. Kamakailan lang nagkaroon ng SONA si Marcos at sinabi niya doon na uubusin at
at wala daw siyang pipiliin, wala daw siyang papanigang kahit daw kamag-anak, kahit daw pinsan niya, kahit diba, masakit daw sa kanya sa kalooban niya. Pero ang nakikita ho natin ngayon na kadalasan ng mga nakukulong ay yung mga politikong hahadlang sa kanilang kagustuhan, kagaya na lang ng impeachment trial. Kasi nga kapag naubos ang nasa minority ngayon, yan katulad nila Villar, nila Loren Legarda, nila Cayetano, nila Bongo, so wala nang pwedeng bumoto laban na pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. So lahat na. So talagang may posibilidad na talagang ma-impeach si VP Sara dahil alam naman din natin na yung mga senador ngayon, yung sila Cayata, sila Soto, sila Gatchalian, sila Lacson, alam naman din natin na mga tuta yan, mga tuta ni Martin Romualdez at ni Marcos Jr. yan. So kapag nawala na yung ibang mga senador, kagaya nito, mababawasan na naman ng dalawa, katulad nitong kasong plunder laban kay Senator Loren Legarda at kay Senator Alan Peter Cayetano na di umano ay may ghost project daw sa Taguig. Yun daw yung binibintang kay Senator Alan, anak ng teting ka Pinky Lacson. Kami nga tiga Taguig, hindi namin alam, tapos ikaw na hindi ka naman tiga rito, alam mo, may alam ka. Ang galing mo din no? Ang masakit pa niya mga barateros, etong si Pinky Lacson ay 'di ba dati may issue to at may mga kaso din to. Oo. Ang katakataka, bakit hindi iniimbestigahan ng ombudsman katulad na lang nung mga binulgar ng 18 Brave Marines na nakatanggap itong mga to ng mali-malitang pera at yung issue dati na 50 million na ginastos sa pangangampanya, 'di ba? So pera pa rin ng taong bayan yun, no? So talagang pinipili ng administrasyong Marcos yung mga kakasuhan nila. At doon nga sa live napanood nyo naman sa siguro yung live namin sa Vox Populi ni Senator Amy Marcos na kahit si Senator Amy Marcos na nagsasabi na ang mga kaso na ipapataw kay Martin Romualdez ay peke at walang katotohanan, parang palabas lang. Kung maaari man siyang kakasuhan lang siya ng mga kasong mabababaw na pwede siyang magpiyansa. Hindi katulad nitong mga against or hindi mahawakan sa leeg ni Marcos Jr. Ang puro mga kinakaso non-bailable, non-bail. Diba? Katulad na lang nitong plunder case. So wala ho yan, hindi po yan pwede magpiyansa Ewan ko na lang kung ano ba yung mga ikakaso kay Martin Romualdez at bakit sinabi ni Senator Amy Marcos na ito ay mga mabababaw lamang daw na mga kaso. Ang isa pang malupit dito, yung sinabi kamakailan lang ni Boying Remulla, ni Ombudsman Boying Remulla, nakakalimutan ko baka mademanda tayo kasi may mga balita na kailangan daw kumpleto yung itawag sa kanya, Ombudsman Boying Remulla. So kamakailan lang may sinabi yan about kay Senator Joel Villanueva Villanueva aka Judas, Judas Cariote. Halos lahat po ng mga netizen yan ang tawag ngayon kay Senator Villanueva, yung Judas. So si Judas daw siya. Dahil hinudas niya nga daw yung mga kasamahan niya ng mga senador. So matagal na yun Matagal-tagal na rin na sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na itong kaso na pwedeng isampa kay Senator Joel Villanueva ay hinog na. So hinog na yung kulay dilaw na yon. So kung hinog na yon, putay na bulok na ngayon yun, Remulla. Asan na? Asan na yung ikakaso mo kay Joel? Porket ba na bumaliktad na si Joel Villanueva at nakakasigurado na kayo na hindi siya hahadlang sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at hindi niya na ahalungkatin yung issue sa flood control scam, ay dinismiss at tinapon nyo na agad sa basurahan yung kaso laban kay Senator Joel Villanueva. Ang galing nyo naman, So sa mga senador dyan lahat, lalo na yan katulad niyan kay Loren Legarda, kay Cayetano, so ganun lang pala ang sistema ngayon, ang kalakaran na nangyayari ngayon ay dumipende ka lang sa kagustuhan ng administrasyon, mali man to o tama, para lang mawala yung kaso mo. Yung pala yung isang pamamaraan doon. Kung gusto nyo malinis, kung gusto nyo hindi kayo makulong, tanggapin nyo na lang ang pagiging kawatan ni Marcos Jr. Ang tindi, kamakailan lang sinabi mong hinog na. Tapos gayon parang biglang nawala na parang bula yung about dun sa kaso ni Senator Joel Villanueva. Ang tindi talaga. Oo, so ewan ko na lang yung kay Romualdez, hanggang kailan kaya itatagal nun, 'di ba? Oo, ano ka ba? Sa bagay, yung anak nga ni Ombudsman Boying Remulla na nahulihan ng ipinagbabawal na halaman, tawag dito hindi ko lang alam kung halaman ba yun o talagang gamot. Ipinagbabawal na gamot. 'Di ba? Ilang days lang, 82 days lang ata or 87 days lang sa kulungan, laya agad. Ganun kalupit pag ikaw ay ama. O pag ikaw ay kamag-anak ni Ombudsman Boying Remulla. Ang titindi, Sana all. Ang sarap sigurong magkaroon ng ng kamag-anak na garapata ni Marcos Jr. Kahit anong gawin mong kaso, kahit anong gawin mong krimen na gawin dito sa Pilipinas, basta kamag-anak ka ng garapata ni Marcos Jr., laya ka, kapuking ina ka.
At ito isa sa mga pinakamatinding issue ngayon. Yung isa sa mga sinabi ni Vice President Sara Duterte sa isang rally or pagtitipon ng mga OFW sa ibang bansa ay ginagawa ng issue ng mga boplak ng mga vlogger at mga political analyst kuno na talagang sanay si BP Sara magbayad ng hitman. Kasi kamakailan lang po sa isang pagtitipon ng mga OFW, mga hero abroad ng ating bansang Pilipinas ay nakapagsalita po si BP Sara Duterte na gumawa ho kasi ng halimbawa si BP Sara Duterte at hindi naman masama yun. Parang kinuwento niya lang. Doon sa kanyang kwento, naghalimbawa siya. So sabi niya, halimbawa ako yung magbabayad. Ipapategi ko si Bay, ganun. Ipapategi ko si Bay. So magbabayad lang ako. Magkano lang ang hitman ngayon? 10K to 5K. So yun yung pagkakasabi ni BP Sara. Aba, etong mga loyalistang tanga, mga pingkiyawa, yung mga dilawang tae dyan, ay ginawang issue ito. Na kesyo dapat daw ay isama daw sa hearing etong sinabi ni BP Sara na talagang lihitimo daw na talagang pwede niyang ipapatay si Bongbong Marcos Jr. Hindi ko na lang talaga alam kung gaano ka taas ang utak ng isang tao kapag pinapanood ang mga loyalistang vlogger, mga pingklawan, mga dilawan at paano sila naniniwala. Kasi kahit paano rin naman may mga naniniwala sa kanila. Kasi uso ngayon sa ugali na ng mga Pilipino na idol, gano'n. Siyempre, matagal na nilang idol ang mga Marcos. Tapos, sumusuporta pa dun yung idol nila. So, connecta na yan. Nakakapagtaka lang na sobrang babaw ng standard, sobrang babaw ng mga utak ng mga supporters ng mga loyalista na nagpapaniwala sila sa mga ka-fake newsan ng mga vlogger nila. Kagaya na lang yung pinag-uusapan natin about sa hitman na 5K lang daw ay pwede na, diba? So doon napakaliwanag naman noon at inedit lang din naman, kita obvious naman na inedit lang at talagang hindi naman maitatago na inedit, pinutol-putol yung video at dinugtong-dugtong at sinabi na yun nga na talagang biyasa si BP Sara sa pagbayad ng hitman. Tsaka ito na lang napakasimple yung limbawa. Napakasimple lang naman. Kung talagang ipapapatay ni BP Sara Duterte si Marcos Jr. sa nangyayaring katarantaduan na pinagagawa ni Marcos Jr. sa Pilipinas, hindi dapat matagal niya nang ipinapatayan. Bakit hanggang ngayon? Nakapang 5 sona pa si Marcos, kung ano-anong trip na mga racket pa yung mga pinagsasabi dun sa sona, di ba? Hindi ka na naman mga banateros kung talagang gustong ipapatay ni BP Sara Duterte si Marcos, matagal na. Ang una-una, ang daming galit na mga Muslim. Hindi ko naman siya sinasabi na yung hitman ni BP Sara ay Muslim. Hindi ko ganon yung ang sinasabi ko dito, madali kasi kapag syempre alam naman natin ng mga kapatid natin mga Muslim, isa yan sa mga talagang kinakatakutan at mga talagang matatapang dito sa bansang Pilipinas. So kung gusto talagang ipapatay ni BP Sara si Marcos, dapat matagal na, hindi na paabutin ng 2026, 2027. So isang malaking katarantaduhan talaga yung impeachment trial na yan. Kaya nga ang pagkakasabi ni BP Sara ay kapag pinapatay mo ko, may papatay din sa'yo. So ibig sabihin, hanggat nabubuhay si BP Sara, safe si Marcos Jr. Diba? Malay natin, nangihingi na kasi alam niyo sa totoo lang yung para sa akin ito sarili kong opinion yung sinabi ni BP Sara. Double meaning na parang nangihingi siya ng tulong sa sambayan ng Pilipino. Diba? Biruin mo ba naman, 32 million ang bumoto kay BP Sara tapos gusto mo wakasan yung buhay niya dahil lang gusto mong mapangmatagalan yung posisyon mo, diba? Kasi alam mo na pagdating ng 2028, ang susunod na presidente ay si BP Sara Duterte. Para sa akin, yung sinabi ni BP Sara ay yun na ipanghihingi ng tulong na kapag pinapatay ako nila Lisa, nila Martin Romualdez at Marcos Jr., baka pwede nyo namang ipagtanggol or pwede nyo naman akong ibawi, diba? Para sa akin ganun kasi sobrang daming nagmamahal kay BP Sara Duterte, talagang may posibilidad na mangyari. Pero ako naniniwala ako na hindi ganun din Hindi rin ganun na parang talagang gustong wakasan ni BP Sara ang buhay ni Marcos. Kasi una-una, hindi tayo makakaganti. Hindi tayo makakaganti sa kawalangyaan, kademonyohan na ginawa ni Marcos Jr. Lahat ng ginawa niyang katarantaduhan, una-una buhay ng kapwa nating mga Pilipino ang nakasalalay dyan at ang mga inalay dyan. Yung mga namatay sa baha dahil sa mga flood control na yan, so hindi sapat pa rin, hindi pa rin sapat ang buhay ni Marcos Jr. Kundi lahat ng mga kurap or pakantahin or dapat pahirapan ng gusto si Marcos Jr. pagkatapos ng termino niya at dapat talagang mangyari sa kanya dahil sa kawalangyaan na ginawa niya. Yan ang gusto kong mangyari dyan. Hindi yung
mamamatay agad siya. Wala, gusto natin makita natin maghirap siya sa kulungan, magdusa siya, kagaya ng pinaranas niya kila Pastor, kila Pangulong Duterte, kila Senator Rodante Marcoleta, at iba pang mga politiko na wala namang ginagawang masama at pinapakulong ni Marcos Jr. Yung una, gusto ko na talagang i-firing squad yung mga korap no? Pero kung si Marcos Jr. lang ang isa sa magdurusa, hindi ako papayag. Kung si Marcos Jr. gusto ko pahirapan siya habang buhay hanggang sa pagtanda niya, pahirapan siya dahil dito sa ginawa niyang kawalangyaan sa bayan natin, no? Speaking of kawalangyaan, nandyan na nga ngayon yung tumataginting na 19.7 trillion na utang ng Pilipinas. Utang ina mo loob. Utang na loob, Marcos Jr. Gagawin mo bang 25 trilyones yung utang ng Pilipinas bago ka bumaba sa pagiging presidente? Ang tindi, no? Biruin mo patas ng patas yung utang ng Pilipinas, pero hindi wala naman tayo nakikita ang progreso, proyekto, establishment ng mga trabaho para sa Pilipino. Puro lang ayuda dito, ayuda doon. So tutusin, nagkaayuda lang, nakatikim lang na ayuda yung mga Pilipino nung eleksyon, no? So grabe, ang tindi talaga. Biruin mo tapos ang malupit pa dito ay sinisisi nila kay Pangulong Duterte yung tawag dito, yung utang na yan kaya daw lumobo ng ganyan, di ba? So malaking katangahan yun. Una, syempre, hindi naman na presidente si Pangulong Duterte ng Pilipinas, tapos siya pa yung siya pa yung ugat ng paglobo ng utang. Ulitin ko po sa inyo, sa mga hindi nakakaalam, nung bumaba po sa pwesto si Pangulong Duterte, dahil nga nagkaroon ng pandemya sa Pilipinas, ay nagkaroon po ng utang ang Pilipinas na halos nasa 4 trillion. 4 trillion lang po ang naidagdag sa utang ng Pilipinas simula nung naging presidente si Pangulong Duterte hanggang sa natapos ang termino niya. Sa loob ng 6 na taon ay nagkautang lamang po ang Pilipinas ng 4 trillion. So sobrang baba. Kaysa po ngayon, halos mag-6 or magli5 taon pa lamang si Marcos Jr. na presidente. Pero meron na tayo halos na mahigit na siyam na nadagdag na 9 trillion sa utang ng bansa-bansang Pilipinas. Ang tanong, saan napupunta at saan nagagamit yan? May nagagamit ba o talagang napupunta lang sa bulsa ng mga buhaya dyan sa gobyerno? Tapos ang malupit pa niyan, proud na proud pa. Oo, proud na proud pa yung mga vlogger dyan. Kesyo okay lang daw yan kasi para naman daw yan sa bayan, para daw pagganda ng bayan. Anak, teting ano pagganda? May mga bagong tulay ba? Yung tulay nga doon papuntang EDSA hanggang ngayon ang tagal-tagal na noon hindi pa rin nabubuo. Yung yung pinagmamalaki niya na proyekto ni PRRD, yung subway, 'di ba? So diyan nilalaan, baka mamaya yan ang isumbat sa atin so ginamit niya sa subway na yan, kesyo ninakaw ng mga politiko. So grabe, no, bro mo, 19.7 trillion na ho ang utang ng Pilipinas. Grabe. So talaga totoo nga yung sinabi ni VP Sara na talagang ang gagawin niya sa pagiging, kung siya ay maging presidente ng bansang Pilipinas, ay talagang gagampanan niya ang pagiging presidente, at yung vice presidente ang hahabol doon sa mga kurap na opisyal ng gobyerno, yung mga politikong nakinabang sa mali-malitang pera. So napakaganda nun na talagang siguro dahil nga lugmok talaga yung bayan natin, yan ang gagawin ni Pangulong VP Sara Duterte, ni Pangulong Inday Sara Duterte, 'di ba? Na para mapaunlad ang bansa natin, ang vice presidente ang magpo-focus para ipakulong yung mga walang yung politiko na nakinabang sa gobyerno. So pag-usapan na nga rin din natin itong viral ngayon at trending na napag-uusapan, itong sinet up at planong siraan si Batman. Aba, sino maninira sa'yo? Si Superman? Ito nga yung planong set up daw kay Ralph Recto, the aka Batman, no? So ito daw ay siniset up para siraan daw at mapagbintangan. Alam niyo, sa totoo medyo natotoxican ako dito sa issue to. Gawa ng, alam niyo yon, yung tipong una-una, sino ba namang tanga na isa kang cabinet secretary, sobrang yaman mo, at ikaw pa si Batman, at ako ay lihitimong sabihin na natin na pipitsuging tao. Hindi ko naman sinasabing pipitsuging yung pinagbibintangan ngayon, si dating congressman din, no, na umupa daw ng isang sexy actress at para lang i-set up itong si Ralph Recto. Intindi nung palabas nila. Sobra ako nahihiwagaan. Sabi ko, kung ako naman sa isip-isip ko, kahit gaano ang galit ko diyan kay Ralph Recto, hindi ko gagawin yun. Una-una, saan ako kukuha ng pera na ipang-set up doon sa tao na yun? Ay, alam naman natin na di hamak na mas mayaman sa akin yun.
So ngayon yan nga yung naano diyan yung paninira daw about kay Ralph Recto. Hindi ko lang masyadong pinanood ng gusto yan kasi sabi ko nga nawiwirduhan ako diyan sa usapin na yan no na about diyan sa kay Ralph Recto. Alam niyo sandamakmak na drama. Alam niyo sa totoo lang bakit kaya naging presidente etong si Marcos ang galing-galing niya na rin ang galing-galing niya naman pala maging director no. Ang galing-galing nyo maging direktor. Bakit hindi kayo gumawa ng movie? Hindi yung pera namin yung inuubos nyo. Mga hayop kayo. So, eto na nga mga banateros. Pag-usapan na nga ho natin nung traiduran sa palasyo. Eto na nga. May mga kumakalat na balita at ilang impormasyon na mga nasasagap natin patungkol dito kay Ombudsman Boying Remulla. Kahapon po or nung isang araw ay may sinabi po sa isang pagtitipon etong si John Vic Remulla na parang singilin nyo ang administrasyon, singilin nyo ang gobyerno kapag may nakikita kayong pagkakamali sa ginagawa nila. So doon lalo lumakas ang aking hinala na magkakaroon ng traiduran sa pagitan nila Lisa Sandro BBM at sa magkapatid na Remulla. So syempre 'di ba, sabi ko nga sa inyo,